Sa nangyayari ngayong gulo o digmaan dito sa Middle East, ano ang dapat matutunan ng Pilipinas, mga kapatid? No, pag-usapan natin to. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Kung naaalala ninyo, mga kapatid, nung wala pang nangyayaring malaking digmaan dito sa Middle East, ang ating kasundaluhan, mga kapatid, ay nagsasagawa ng AFP Modernization Program. At marami, mga kapatid, ang tila ba pumipigil kapag bumibili tayo ng missile, di ba sinasabi nila anong gagawin dyan sa missile, saan mo gagamitin yan, mga tol. Pero ngayong nangyayari ang digmaan, mga tol, dito sa Middle East, masasabi ba natin sa ating bansa na ready tayo, ang dami nating missile, meron tayong air defense? Diba? O ngayon, mga kapatid, pinagtatawanan niya ng ibang mga Pilipino. No? Yung mga mismong Pilipino na nagtatawa rin at tumatawa sa pagmodernize ng ating mga kasundaluhan, sila rin yung mga tumatawa ngayon dahil wala at kulang na kulang ang kakayanan ng Pilipinas. Paano ngayon tayo niyan? Handa ba tayo kung sakasakali? Kung sakali lang, no? Biglang sumiklab ang ikatlong laban ng pandaigdigan. Anong magagawa ng Pilipinas? Yan ang importance, mga kapatid, ng modernization. Kaya kailangan talaga tong pondohan ng ating gobyerno. Sad to say, mga tol, gusto man niyang pondohan, talagang kinukurakot yan. Alam natin yun, hindi natin maitatago yun, mga tol. Diba? Maraming kurakot at maraming nagbubulsa ng pera ng Pilipinas para lang sa kanilang sariling interest. No, panoorin natin nitong report mula rito sa PTV Philippines, mga tol. Para kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., may mga bagay na natututunan ang bansa sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ito ang pagpapalakas ng depensa at kahalagaan ng modernization program para sa Armed Forces of the Philippines. Diba? Etong mga bansa rito sa Middle East, like for example, etong Israel, bilyon, mga tol, bilyon ang pondo niyang mga yan. Etong Iran, bilyon din yan. At etong mga ibang mga nakapaligid dyan sa Gulf state, bilyon din yan. At may mga US bases na nandiyan dyan, mga tol. Well, pwede nating sabihin o pwedeng sabihin ng iba, syempre kaya sila gumagastos dyan kasi talagang may threat dyan. Hindi naman nawala ang gera dyan sa Middle East Hindi naman naging payapa dyan O minsan nagiging payapa pero nandiyan dyan talaga yung threat. Dito sa Pilipinas, wala bang threat? Diba? Kahit naman sa ang lupalop ng mundo, mga kapatid, may banta Diba? Dito nga lang ang pinoproblema natin yung West Philippine Sea. Ang pinoproblema natin, mga tol, yung ating soberanya na hindi pa rin naman talaga humuhupa hanggang ngayon. Diba? Hindi pa rin naman talaga nabibigyan, mga kapatid, ng solusyon. Maraming nagtatalo-talo kahit nga dito sa ating bansa may nagtatalo-talo diba? Kung sino ba talaga nagmamay-ari ng West Philippine Sea. Tuloy natin. Kabilang sa dapat na bigyang prioridad ang dagdag na anti-missile system. Yan. Kailangan din anya ng mas malaking reserba ng petrolyo Yan. dahil sa nararanasan na pandaigdigang krisis sa langis. Actually, mga tol, dapat matagal nang alam ng gobyerno yan Diba? Kasi very vulnerable, mga tol, etong Middle East. Hindi sila stable. Anytime talaga pwedeng magkaroon ng kaguluhan. Lalo na ang Pilipinas, umaangkat lang ng langis. No? 90% o 98% ng langis na inaangkat natin galing sa Middle East. Alam natin talaga magkakaproblema tayo sa langis kapag nagkaroon ng kaguluhan dyan. So dapat noon pa lang, pinataas na talaga natin yung ating supply. Pinataas na talaga natin yung ating reserve. Kaso, mga tol, nakakalungkot. Yung iba ata, mas nakatutok pa sila sa pagdadagdag ng tax, pagdadagdag ng VAT, pagdadagdag ng kung ano-anong buwis, mga kapatid, na lalong nagpapahirap din naman sa ating mga kababayan, di ba? Tuloy natin. Dulot ng tensyon. It's all a question of national resilience and national defense. Kaya siniseryoso dapat natin, hindi lip service lamang yung modernization. No? Kaya pinag-aaralan natin mabuti ang supply chain ng ating mga acquisitions. Di ba? Naaalala ninyo, mga tol, napakatagal na nating ginagawa ng reaction video to. Etong modernization program, nakakalungkot, di ba, nitong mga nakaraang taon, napabalita na ang pondong hinihingi ng AFP para sa kanilang modernization is ganito, ang ibinigay lang sa kanila is ganito, biruin niyo yun, di ba? Tapos malaman-laman natin, mga tol, yung mga kondo, ginagawang vault, tinataguan ng limpak-limpak, libo-libo, milyon-milyon, bilyon-bilyon, umabot pa sa trilyon. Imagine mo kung ano ang pwede sanang maitulong nun para mas mapaunlad natin yung ating modernization, para alam natin, mga tol, na safe ang Pilipinas, meron tayo pandepensa.
Diba? O ngayon, tinatawanan ng mga tao yung lumilipad yung Super Tucano. Nakapost siya sa social media, mga tol, pinagtatawanan ng mga netizen. Ano daw magagawa nun? Diba? O tapos ipinapakita ng mga sundalo natin na parang nagpapaputok sila ng kanyon. O sinasabi ng mga netizen, panahon pa namang hapon yan, ano magagawa niyan ngayon? Lumang panahon na yung ginagamit nyo. O diba? Eto nga ang problema, mga tol, eh. Diba? Sila rin mismo yung bumabati ko sa pag nagmo-modernize etong ating AFP dahil din sa sinusuportahan nilang mga politiko na binabatikos ang pagmo-modernize ng ating AFP. Diba? O merong isang politiko magsasabing, anong gagawin nyo sa missile? Saan nyo gagamitin ng missile? O tapos yung mga taga-suporta nun magtatawanan din. Yung mga taga-suporta nun magtatawanan, no, mga tol. Pagtatawan nila yung pagbili ng mga missile ng ating mga kasundaluhan. Tapos ngayon, sila rin yung lalait sa ating mga kasundaluhan na wala kakayanan. Walang kakayanan para depensahan ng ating bansa. Tingnan mo, para may mga tama no? Tuloy natin to. Aminado naman ang kalihim na walang kakayahan ng Pilipinas na tumulong sa pag-escort ng mga barko sa Strait of Hormuz na kontrolado ng Iran. Oo naman mga tol. Wala nga tayong submarine eh. Kaugnay na rin ito ng panawagan ni US President Donald Trump sa iba't ibang bansa na makiisa sa pagbibigay ng seguridad sa Strait of Hormuz na mahalagang waterway sa mga tanker na naghahatid ng malaking supply ng krudo sa buong mundo. Sa kabila nito, handa ang ating gobyerno na makiisa sa lahat ng hakbang para mapahupa ang tensyon. Yan, dyan tutulong ang Pilipinas para mapahupa ang tensyon, hindi para makisali sa gera. Nalalagay sa panganib yung Filipino seafarers natin at saka yung mga OFW natin. Lahat ng moves na ma-de-escalate ito, lalo na yung mga indiscriminate na attack, hindi dapat sana mapara agad, no? Secondly, international trade. Yung ating fuel supply, fertilizer supply. May buwelta naman si Teodoro sa tinawag niyang bagong uri ng kasinungalingan ng China hinggil sa West Philippine Sea. Isa pa to, di ba? Ito problema to, mga tol. Ito, nabigyan na natin to ng reaction video. Kasunod ito ng inilabas ng Chinese Embassy na isang liham noong 1990 mula kay dating Philippine Ambassador Bienvenido Tan na nagsabing hindi saklaw ng territorial sovereignty ng Pilipinas ang Scarborough Shoal sa ilalim ng 1898 Treaty of Paris. Ani Teodoro, lahat ng paraan ngayon ay ginagawa ng China para magpakalat ng maling impormasyon na ang target ay mga Pilipino. Tapos e-echo yan, mga tol, ng mga influencer, ng mga matataas ang following na mga pro-China. Yun ang nakakalungkot. That letter's not binding at all, no? Yan ang problema sa China. Lahat ng pagsisinungaling ginagawa nila. Hindi ito makabatas, ano? Kaya nga lahat ng klase ng pag-iimbento ginagawa na nila. Kasi ito'y internal political effort nila, extension of the internal political effort. Una na ring iginiit ng Department of Foreign Affairs na walang basehan sa kasaysayan at international law ang pag-angkin ng China sa Scarborough Shoal at iba pang bahagi ng West Philippine Sea. Patrick De Jesus para sa Pambansa. Alright, mga kapatid, eto napakinggan natin ang pahayag mismo ni Secretary Gibo Teodoro. Mga tol, ikaw bilang Pilipino, ano ang iyong masasabi? Comment ka sa ibaba. Hanggang sa muli. Peace out.